when we talk about accountability, but when accountability is not resolved through open debate, but through intimidation, and why should even non-supporters care? Doon sa mali. Kaya so the question isn't why didn't it fight? The question is why does the system make fighting costly for those who want accountability? Because we have a devil for a president. At tyrant. Kapag hindi niya sinasagot or sinusunod ang damdamin ng taong bayan, isa lang ang ibig sabihin niyan. Inuuna niya ang kanyang sarili, pinoprotektahan niya ang kanyang sarili to the detriment of the public. Kanya mismong tinatalikuran ang kanyang obligasyon sa konstitusyon. Kapag hindi niya na pinagbibigyan na umandarang maayos ang mga democratic mechanisms ng ating konstitusyon, panahon na para mas lalo siyang matanggal sa kanyang pwesto dahil hindi niya na sinusunod ang mandato ng taong bayan. Ito, mas dangerous ito para sa kanya. Bakit? Kapag sinusunod natin yung intra-constitutional process of impeachment para siya ay managot, at yun pa ay pinakwart niya, ini-style niya, pinoprostrate niya, ano na lamang alternative ang iniiwan niya para sa taong bayan? Pinipilit mo ba ang buong Pilipinas na magrevolusyon laban sa iyo? Yun ba ang sinasuggest mo, sir? Huwag niyo kami i-push! Dahil nasaktan po ako. Pare-pareho tayo. Pero gamitin po natin ang sakit na yan para hindi tayo buminto. Huwag po natin bitawan ang ating laban. Dahil pinamumunuan po tayo ng mga demonyo sa ating lipunan. Lalo na't ngayon, kapag mas lalo tayong nagdusa sa kinabukasan, ngayong alam na natin na lahat ng mga kabulastugan at kalokohan sa ating lipunan ay sila ang may gawa, mas lalong mas mabigat ating obligasyon na sila ay mapanagot. Dahil kapag tayo po ay huminto, mas lalo pong tumatawa ang demonyo. Kaya mas lalo po tayo dapat sumigaw at mag-participate. Huwag natin silang hintuan. Kaya kayo, Mr. President BBM, you had better think about it. Ang taong bayan, matapang yan. Hindi lang si Atty. matapang. Hindi lang yung magnificent secretary ng matapang. Hindi lang yung mga endorser namin ang matapang. Lahat ng Pilipino ay matapang. Mukha lang kaming matapang dahil kayo ay mga duwag. Kapag pinagtabi tayo sa isa't isa, sobrang tapang tuloy ng itsura namin dahil kayo ay mga walang itlog. May issue ngayon sa Senado, no? Itong kinasasangkutan ng ano ba ito, Coast Guard natin. Pagkatapos na nagbigay ng mga pahayag itong mga matatapang natin mga senador. Pero itong side natin, so hindi sila bumoto doon sa ano na yan, at yung 15 yung bumoto doon sa so ano mo dyan, sir? Dahil na siyempre marami ng issue itong ano na ito. Alright, nagtanong si Idol sa ginawa ng ating Senate ngayon na naglabas ng resolusyon na ipinagbabawal nila ng yung mga elemento ng China dito sa Pilipinas. Hoy, mga senador at mga congressman, ang Congress ay hindi in charge sa foreign policy. Ang in charge sa foreign policy ay ang Executive Department, ang Presidente ng Pilipinas. Huwag kayong gumawa ng mga bagay-bagay na labas sa saklaw ng mga tungkulin ninyo. Bakit hindi kayo mag-focus sa tungkulin ninyo? Anong tungkulin ninyo? Paandarin ang impeachment case namin. Doon kayo mag-focus. Hindi kung ano-ano ang mga pinapakialaman ninyo. Wala namang effect yan. Resolution yan. Hindi yan batas. Sir, attorney, marami po sa atin yung mga kababayan, especially na po sa mga nasalinglayan. Karamihan po sa kanila ay hindi po talaga nila nauunawaan kung ano po talaga ang ibig niyo pong sabihin. Doon sa inyo pong sinabi pa kanina, regarding about doon sa impeachment po ninyo, na hindi na po ito matutuloy. Ito po ba, sir, ay wala na po pag-asa, lalo na po sa mga kababayan natin nasa remote area, no, na kung saan po ngayon yung mga cellphone na rin,
Nais ko lang po sir, alam po yung pinaka-detail na paraan or paano ba yung next move po ninyo, and also at the same time, ano po ba ang dapat po natin gawin, lalo na po yung mga nasa laylayan. Maraming salamat po sa lahat po sir. Thank you. Nung bata pa ako, meron akong crush. Binigyan ko siya ng bulaklak. Pero hindi niya tinanggap yung bulaklak ko. Sa tingin niyo, on the next day, bibigyan ko ba siya ng bulaklak o hindi na? Hindi mapapahiya rin ako, hindi ba? Yes. Ganon din po ang nangyari dito. Ang aming impeachment team ay all-star. Nanggaling yan sa lahat ng political moral. Hindi lang iisang kulay yan. Inassemble namin yung mga pinakamagagaling na abogado, may pangalan na politiko, at meron ng track record. Andyan si Mike Defensor, instrumental sa era of impeachment noon. Andyan si Atty. Topacio, #1 lawyer sa Philippines. Andyan sila Atty. Manny Luna, successful impeachment sa COMELEC Commissioner Bautista noon. Kaya napakaganda at may dignidad itong mga tao na ito. Ganon din yung mga endorser namin. May paninindigan. Kompleto kami. Mali-maleta ang aming ebidensya at papeles nung Thursday. Handa kaming lahat. Pero kaso nga lang, nung nag-offer kami ng filing noong Thursday at tinanggihan kami at hindi tinanggap ang aming bulaklak, sa tingin mo, ganado pa kaming bumalik doon at mag-file ulit ng pangalawang bulaklak? Hindi na po. Ganon din po, kailangan natin intindihin ang ating mga kasama. Dahil hindi po basta-basta itong laban na ito. Lahat po kami matatapang, pero hindi ibig sabihin walang nawawala sa amin. Lahat kami may kaso na. Itong mga endorser namin may kaso na. Hinaharas na sila, pwede na silang patayin. Ngayon, kung nakikita nila na ngayong unang laban pa lang ay ang hirap manalo, tinanggihan ka. At pagdating sa Committee on Justice ay mukhang madidismiss rin lang. At lalo madidismiss din doon sa plenary kung nagkataong pumunta doon. Kailangan natin silang protektahan, mga kababayan. Kaya kailangan natin silang intindihin at kailangan pa rin natin silang pasalamatan dahil sila lamang ang naging matapang na magpresenta ng substantive impeachment complaint laban kay Presidente Bongbong Marcos. Kaya nagpapasalamat ako kay Mike Defensor, Atty. Ferdy Topacio at sa aming mga endorser. Ayaw ko na lamang kayong pangalanan dahil alam natin na pinoprotektahan namin kayo dahil ihaharas kayo ng administrasyon nito. Pero salamat sa kape, salamat sa opisina, salamat sa kopya, at maraming salamat sa inyong presensya noong Thursday, noong araw na yun. Huwag po kayong malungkot, mga kababayan, dahil marami pong sunod-sunod na kaso na lalabas laban sa administrasyon na ito at laban sa mga tumanggi ng aming maayos na filing noong Thursday. Hanggang sa huli po, kapag hindi po tayo susuko, mapapanagot pa rin natin ang ulo ng korupsyon na ito na si BBM. Kaya hanggang ngayon, ganadong-ganado pa rin ako na magpakita at magpatuloy sa ating laban. Dahil hanggat kakampi natin ang taong bayan, hindi naman natin may tatanggi, di ba? Ano ba ang gusto ng buong Pilipinas? Na mawala na si BBM. At ramdam ko rin ang gusto ng ating mga constituents. Galing ako sa probinsya. Ilocano ako. Mga maiitim tayong lahat. Hindi natin pwedeng itanggihan. Ramdam natin ang gusto ng taong bayan. Gusto nila na mapatigil ng korupsyon sa ating bansa at mapanagot ang ulo ng korupsyon na si BBM. Kaya dapat lamang na ipagpatuloy natin ang laban at parati tayong sumang-ayon at sumama sa damdamin ng bawat Pilipino hanggang makamit natin ang totoong kalayaan dito sa ating bansa. Nasabi niya, siya mismo, ramdam na niya doon sa baba kung ano ang sentimiento doon sa kanilang lugar. So it's going to be interesting kung paano boboto ang kanilang kinatawan sa Kongreso. Tama po, Atty. Harold, no? Pero yun na nga po, bukod nga dito sa impeachment na ating susubaybayan, meron pa nga tayong armas hindi ba? At ano yun, sa darating na 2028, Atty. Harold, this year is 2026, alam natin maggaano kalaki ang role ng COMELEC, no, sa darating na 2028, ang chairman po ay pareho pa rin. Tama po ba? Sa 2028, si Chairman Garcia. Tama po. At sa nang nakaraang taon, alam ko po, naging malakas ang inyong loob para i-call out ang COMELEC dahil po dito sa sistema ng ating automated machine, no? Counting machines, pati yung sistema ng ating pagboboto. Darating na po ang 2028, Atty. Harold, 2.5 years down the road, ano ho ang maipapayo po ninyo sa ating mga nakikinig na mga magiging botante at mga susunod na mga henerasyon na magiging botante na rin sa 2028?
My best friend, King George, ito ang mensahe ko para sa iyo. Sundin mo ang batas. Nasa Omnibus Election Code na once mapili ang ating automated election system na ipakita mo ang buong sistema including ang source code sa taong bayan, major political parties and groups. Ginawa niya ba yan noong 2025? Hindi. Dahil yun lamang ang tanging paraan na ma-ensure natin na hindi madadaya ang source code, hindi madadaya yung transmission, at hindi madadaya yung database. Ngayon po, isa pang probisyon ng ating Omnibus Election Code na dapat niyang sundin ay habang binibilang ng automated election system ang ating mga balota, dapat yung mga watcher nakikita nila yung balota para merong parallel manual counting, para kahit merong nakatanim na daya doon sa source code, doon sa transmission, or kung meron silang gagawing daya sa database, ay merong armas ang mga watcher na ipakita na meron talagang malawakan na daya na nangyari. Ito ay hindi pa rin sinunod ni best friend King George nung nakalaang eleksyon. Kapag sinunod niya ang dalawang bagay na ito sa 2028, ay magkakaroon tayo ng reasonable confidence na may iaangat ang kredibilidad at integridad ng ating eleksyon. Pero, kung ayaw pa rin gawin yan ni Chairman George Garcia, dapat i-impeach na rin natin siya. Susunod natin yang i-impeach si Chairman George Garcia. In any event, mga kababayan, meron pong mga movement para baguhin ang ating election system, para sundin ng maayos ang ating Omnibus Election Code at Automated Election System Law dito sa buong Pilipinas. Suportahan niyo po iyon. Ang gusto po natin ay sure na hindi madadaya ang susunod na eleksyon na 2028. At any rate, ang tanging paraan lamang para makontra natin yung daya ay isang overwhelming support sa taong gustong suportahan natin sa 2028. Alam na ninyo kung sino ang gusto ninyong suportahan, hindi ba? At ang tanging armas lang namin or natin para laban sa mga daya na itatanim nila sa mga makina ay ang landslide victory para sa kanya. Kaya i-make sure natin, umpisa pa lang ngayon, na makakamit natin ang landslide victory pagdating sa 2028 para kahit anong daya pa man ang gawin nila sa ating mga automated counting machines, sa transmission at database, ay hindi nila makokontra ang overwhelming votes and support ng madlang Pilipino. Dahil kung hindi, kung ramdam natin na panalo talaga ang ating manok sa 2028 at obvious na merong daya, dahil babantayan natin yan sa 2028, hindi ko palalagpasin yan. Ang taong bayan, again, mag-a-avail sila ng kahit na anong paraan para lang masunod ang kanilang mandato. Kaya administrasyon na ito, COMELEC, kung ayaw ninyo ng revolusyon sa ating Pilipinas, sundan ninyo yung mga democratic processes sa ating konstitusyon. Sundin ninyo ang batas para lumabas ang katotohanan at ang mamuno sa ating bansa ay yung taong kanilang totoong ibinoto. Any parting words, Attorney Yvette? Siguro po sa sa ating mga tagapakinig, at maraming salamat din po pala, magpapasalamat ako first sa ating mga bloggers and vloggers sa patuloy ninyong pagsuporta dito sa kapihan na ang tanging layunin ay maipaabot sa ating taong bayan sa pinakasimpleng pamamaraan ang mga issues at mga legalidad para mapaliwanag itong mga issues, lalong-lalo na po sa katayuan ng aming partido pagdating sa mga issues na to. Sa araw rin na to, nagpapasalamat ako, Attorney Harold Respicio, for your time. Napakalaking bagay po para, kumbaga, hindi legalidad, pero paliwanag niya sa inyo sa isang simpleng pamamaraan ng proseso ng impeachment at kung bakit importante ito sa atin bilang Pilipino, lalong-lalo na sa boses natin pagdating sa issue ng panagot ng mga opisyalis na hindi po pwedeng kasuhan sa korte. Okay? So, dito po, sana po sa umagang ito, kami po ay nakatulong sa inyong dagdag kaalaman at patuloy po ninyong suportahan ng kapihan sa PDP sa pamumuno rin po ng aming Kape ni Belmonte. Maraming salamat, Kape.
no? Alam mo, kanina, malinaw na malinaw sa lahat ng tagapakinig at saka nasa live, no? Podcast tayo, mga nanonood, mga followers po ng PDP or kapihan sa PDP. Ang inilatag po ni Atty. Harold Respicio ay napaklinaw. Alam mo, malinaw ang laban eh. Dahil sa nilatag niya, sama-sama tayo dapat dyan. At samahan natin lahat ang naninindigan. Kaya kasi, basta't sama-sama. Lahat po ay para sa tama, kaya laban para sa bayan. For our last parting words coming from our talagang pinagmamalaki, no? Napakatapang, grabe, kinakabahan nga ako dito eh. Pero kasama niyo po kami dito, pinapawisan ako sa muso kanina pa tuwing nagsasalita siya. Any parting words? Attorney, kahit nasabi mo na lahat, we want to hear more from you. Miss Penny, pinagpapawisan daw siya. Am I making you wet? Grabe ka na. Baka maano tayo ng parental guidance. Gusto ko magpasalamat una sa lahat sa ating mga kababayan, bawat Pilipino. Maraming salamat po sa suporta ninyo na ibinigay sa amin. Ramdam na ramdam po namin ang inyong yakap at pagbibigay ng lakas sa amin. Kayo po ang dahilan. Kaya kami nag-umpisa at patuloy na naglalaban para sa ating mga karapatan at kalayaan. Kaya wag po sana kayong huminto. Ipagpatuloy po natin ang laban na ito hanggang sa huli. Dapat po ay magkasama-sama tayo para sama-sama nating makamit ang totoong kalayaan at katotohanan dito sa ating bansa. At gusto ko rin magpasalamat sa mga endorser namin na nagtaya ng kanilang buhay, reputasyon at negosyo para lamang i-endorse kami nung Thursday. Itong mga tao na po na ito ay meron ng mga death threats, may mga kaso na po. Pero itinaya pa rin nila ang kanilang buhay, ang kanilang opisina. Binigyan kami ng kape, kopya, kape Batangas, at kung ano-ano pang mga bagay. Pero po, dahil po sa inyo, nagkaroon kami ng lakas para ipagpatuloy ang laban na ito, laban sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. At gusto ko rin pong magpasalamat sa Magnificent Seven na nag-prepare ng pinaka-substantive at pinakamagandang impeachment complaint sana laban kay BBM. Dahil ito pong mga tao ito ay wala pong kulay nang galing sila sa lahat ng direksyon. Itinaya po nila ang kanilang buhay. Marami po sa amin ay may kaso na at alam namin nakakasuhan pa ulit kami sa mga susunod na linggo at buwan. At marami po kaming interes sa bansa na ito na aming itinataya para lamang maipaglaban ang ating karapatan at mapatigil na ang korupsyon sa ating bansa. Special mention kay dating Congressman Mike Defensor, kay number 1 political lawyer Ferdito Pasio, Mr. Attorney Manny Luna, Mr. Jing Paras, Cathy Binag, General Virgilio Garcia. Ayun po. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. You did a very well job. Napakaganda po ng inyong performance. Kaso nga lang, kapag ang binabangga natin ay demonyong pader, mahirap talagang buwagin. Pero since kasama natin ang taong bayan, isang malaking tangke ang dadalhin natin sa susunod dahil hindi tayo papayag hanggat hindi mapatigil ang malawakang korupsyon sa ating bansa at mapatanggal ang ulo ng ahas sa ating bansa na si BBM. Tinaydor mo kami, kabsat. Panahon na para mag-step down ka. Grabe, ang galing ni, palakpakan naman natin si Attorney. Nag-start kami, Para sa lahat, thank you very much, Attorney, Sa lahat ng mga nasa live podcast na manonood natin, mga viewers, mga followers, alam niyo po, napakagwapo sa personal ni Attorney. Yes. Yaba. Ibang-iba sa TV. Hindi siya photogenic. Tapos, ang liit ng mukha niya sa personal. Plus, para sa mga single dyan, binata to. Alam mo, Attorney, sobrang thankful kami sa pagdating mo. Hindi na kami pinahirapan. Nagpunta siya talaga dito. Maraming salamat, Attorney Harold Respicio, for shedding light on the impeachment filing. Kaya lahat dyan, talagang gustong-gusto ka marinig. And of course, to all the vloggers who are with us every Wednesday, at sa lahat po ng kapihan sa PDP viewers, thanks for tuning in, and let's keep the conversation going. Until next time,
stay informed, stay fierce, at hindi to goodbye. See you sa next nating episode sa Wednesday. Daghang salamat po sa inyong lahat. God bless.